Magandang hapon po mga kababayan ko. Ito na naman tayo. Ito po si Toto Bunyog Kausing. At ang ating pag-usapan, magpapatuloy po tayo na mag-uusap tungkol sa mga katotohanan at magbibigay ng magandang opinion at magbibigay ng paliwanag para maintindihan ng kababayan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating bayan. So yan lang po ang aking pakay dito sa ngayon at ihatid ko rin sa inyo ang katotohanan na sinisisi yung ibang pangyayari na nakakimbal-gimbal na hindi karapat-dapat mangyari. Sinisisi ni COMELEC Chairman na Erwin Garcia ang Supreme Court sa pagkaresulta ng pagkabasura ng 6 million na balota na nagkakahalaga ng 132 million. Isipin mo na lamang nawawala, nauwi sa wala ang 132 million. So kung nauwi sa wala ang 132 million, sino ngayon ang magbabayad ng 132 million na nawala? Kaya nagsampa po ako, mamaya pag-usapan natin. Ang isa na namang topic na pag-usapan po natin ay yung katotohanan na uulingid sa kaalaman natin yung mga tinalaga ni BBM sa mga opisina natin ay sikreto pala na nagnanakaw. O, tingnan mo nito yung GSIS. Yung nilagay nila dyan na kuno na magaling na magmamanage na si Mr. Vic Veloso na tinatawag na parang Pinoy Hinyo kuno kasi naging manager siya ng Philippine National Bank. Naging CEO siya at saka sa Hong Kong at may pinakita na kagalingan kuno. Ang nangyari, naniniwala naman ako sa kanyang record yung binasa ko na magaling siya. Pero ang problema, bakit nagresulta sa pagka-failure sa pagkanakaw ng 5 bilyon na pundo ng GSIS na ang pundo ng GSIS, alam naman ninyo, ay nanggalingin sa bulsa ng mga manggagawang Pilipino sa pamahalaan. Okay? Proceed tayo ha. At bago ang lahat niyan, nais ko lang din sabihin na ako po si Toto Bunyog Kausing na lumalaban para sa katotohanan, sa katarungan at kailangan po dito ay aming isa sa sinusulong ay sana suportahan yung Bunyog Party List at may upo natin ang aming tatlong nominante na si Attorney Insurrecto na taga Naga City, si Angie Tamoria na taga Rizal Province at saka si Engineer Sibalya na taga Baguio. Okay? So sila po ang aming nominante at makasiguro kayo na babantayan ko itong tatlong ito kung mananalo. Ha? Pero sa tingin ko naman ay panalo si Kainso, si Angie, kasi sobrang paniwala ko lang. Pasensya na, okay? So bago ang lahat, nais ko muna din batiin ulit na magandang hapon, maray na hapon ng mga Bicolano kung saan nanggaling isinilang ang aming partido, Bunyog Party List. At magandang hapon din sa mga lahat ng mga Pilipino na nandito sa Southern Tagalog Region, sa Manila City, at saka mga Bulacan, yan ang northern part ng Tagalog Region, Bulacan, at saka Aurora siyempre. At siyempre yung Quezon Province, no? Kasi nagkukonek dyan, although Southern Tagalog ang Quezon, yung malaki kasing Quezon, kaya yung ibang parte nito, bahagi ay sa Southern Tagalog. Pero ibang bahagi nito na dati sakop nitong Aurora Province ay nasa northern part. But anyway, that doesn't matter and I just would like to nagpaparami lang ako ng audience at magbabati po ako sa mga Pilipino nandyan po sa Japan na konnichiwa sa mga Pilipino dyan sa Japan. Sa mga Pilipino dyan sa Germany, hindi ko alam kung good morning ba, good afternoon. So nevertheless, kung hapon, sa ngayon, pero tingin ko good morning din dyan. So Guten Morgen. So sa mga Hawaiian, ganon din, umaga din siguro. Aloha, yaka-yaka. Tapos sa mga Pilipino nandyan sa Italian, siguro umaga dyan. So buonasera. Sa France, bonjour. Sa Netherlands, good morning. Sa mga Muslim na mga
mga na subscribers ko sa mga Maguindanao, Mapia Malulim, sa mga Maranao, Mapia Cantua, Alungan. Tapos sa mga Tausog, Marayaw, Mahapon. Okay, sa northern na mga Pilipino, mga Itawis, Napia nga Giram, sa mga Kankani, mga Gawi sa Masdim, sa mga Ibaloy, Mapting Mamsim. Tapos sa Central Luzon, mga Ilocano muna sa Northern Luzon, so Naimbag nga Malim. Sa mga Pangasinense, sa Northern din, ay Maabig nga Rim. Sa mga Kabalin ko, Mayap Agat Panapon. Sa mga taga Surigao, Maradyaw, gahapon sa inyo hurot. Sa mga Northern Mindanao, sa Misamis Occidental, sa Misamis Oriental, sa Agusan, del Sur and del Norte, sa Surigao din na ibang lugar ay maayong hapon kaninyong tanan. Sa mga waray-waray, maupay nga kulop. Sa mga Ilonggo dyan sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Sarangani at Sultan Kudarat, maayong hapon sa inyo gintanan. Sa mga Karaya dyan, mayad nga hapon. Sa Iloilo, sa Negros Occidental, maayong hapon sa inyo tanan. Sa mga Karaya dyan, na mga kamag-anak na nanay ko, sa Lambunaw, Kalinog, mayad nga hapon kaninyong tanan. Tapos saan pa ba? Marami na, no? Anyway, let us proceed. Marami-rami ng audience natin. Nais ko lamang po banggitin sa inyo na ang akin pong isang sa Pangasinan pala si Lee Carandang, no, taga Labrador, Pangasinan. Ngayon, ang ating hiling dito, sa totoo lang, hinihiling ko na suportahan natin kahit sa pangdasal na ang matutuloy po sana yung tinatawag nating impeachment ni Sara. Ano ba yung impeachment? Ang impeachment po ay isang tinatawag na proseso na kung saan ang mga opisyal ng bayan na nasasakop ng proseso ng impeachment ay kakasuhan ng House of Representatives. So walang ibang pinag-iba sa mga kaso na sinasampa ng pulis, sinasampa ng piskal, pero sa mga opisyal na matataas ang rangko, ang nagsasampa po ay mga congressman at congresswoman natin. At sila ay isasampa sa impeachment court. Ang impeachment court naman na tinatawag, yan po yung mga senador natin na 24 senators na manunumpa sila at ibuuin nila kanilang sarili na kung tatawagin ay impeachment court. Pero senador pa rin sila at the same time. At bilang kasapi sa impeachment court, ang tawag sa kanila ay impeachment judges or impeachment jurors. O di kaya pwede mo Senate judges, senator judges, ang gano'n ang tawag sa kanila. Sila naman po, pag sinampa ng House of Representatives, ang kaso laban sa isang opisyal na inimpeach nila o inakusa nila ay magkakaroon ng paglilitis, gagawa ng paglilitis ang Senado bilang isang impeachment court at didinggin ang mga ebidensya laban sa inaakusahan at didinggin din ang ebidensya na depensa ng inaakusahan. At pagkatapos niyan, magdidesisyon sila sa pamamagitan ng pagbuto-boto nila. At ang pagbubuto-boto nila ay public sa babanggitin sa mamamayan at ipaliwanag ng bawat isang senator juror ang kanyang boto bakit guilty o bakit hindi guilty. Kagaya rin po nangyari yun sa impeachment o akusasyon laban kay Renato Corona na nagdesisyon ng guilty ang iba at ang 3 senador ay nagdesisyon na hindi guilty. At ang nagdesisyon na hindi guilty si Renato Corona ay si BBM na presidente ngayon, at si Miriam Santiago na namatay na, at si Joker Arroyo na patay na rin. So yan po ang proseso. Pero sa ngayon,
sinong inaakusahan. Si Sara Duterte ay may nagsampa na ng akusasyon na sinampa sa House of Representatives at ang kakailanganin para magiging impeachment ito ay kailangan aprubahan ito ng one-third. Ang dami, one-third na ang dami ng mga congressman na mag-aproba sa impeachment na kaso. So ngayon, sa proseso ng impeachment, may proseso na sinasabi kapag sinampa, mag-aapat na ata sa mga next week, 4 na impeachment na reklamo ang sinampa. Pero sa ngayon, 3 pa lang. Ang proseso niyan na mahaba ay dadaan muna sa Justice Committee ng House of Representatives. At kung dadaan dyan, magdidebate pa sila, mag-obserba pa sila, tingnan nila, suriin mga ebidensya laban sa taong sinasampa nila. At ngayon, ang taong sinasampan po nila ay si Sara Duterte na isang Vice Presidente ng Pilipinas. So, titingnan kayo ng mga akusasyon. So, ang mga akusasyon po, kung hindi po ako magkakamali, ay number 1 na akusasyon. Maraming akusasyon, no? Ang mga akusasyon ayon sa pagkaalala ko ay yung tungkol sa confidential fund na 125 million na binigay noong December 21, 2022 ng Office of the President doon sa Office of the Vice President. At ang halaga po ay 125 million. So 125 million ay ginasta lamang ni Sara Duterte sa kanyang opisina sa loob ng 11 days. So kung kikwentahin mo bawat araw, ang ginastos ni Sara Duterte ay tumatakbo ng 11,300,000+ a day kada araw. So yan po isa sa mga akusasyon laban kay Sara Duterte na hindi niya napaliwanag kung paano niya ginasta. O ngayon, sa nakikita natin sa hearing, ang mga ebidensya pinakita, ang mga resibo na pinakita ay kagaya ng resibo na kuno binigay kay, halimbawa, kay Mary Grace Piatos, yung iba marami pang tao na wala sa listahan ng Philippine Statistics Authority na totoong tao. At may iba pang sinasabi, may Kokoy Villamin na hindi ko makalimutan kasi ginamit ang resibo ni Kokoy Villamin sa resibo din sa Department of Education na pundo para sa pundo ng confidential fund ni Sara Duterte. So ngayon, yung Kokoy Villamin, iba yung pirma sa Office of the Vice President na confidential fund at iba naman ang hugis ng pirma doon nakikita sa kasi yan ang akusasyon. So ang akusasyon nila ay kasalanan dito ni Sara yung pagbibigay ng resibo na hindi totoong tao. So, isa yan sa mga akusasyon. Pangalawang akusasyon ay marami sa mga pundo sa Davao City bilang isang mayor at may mga confidential fund din siya na hindi na ipaliwanag. Pagkatapos, meron ding siyang pundo na nakuha sa ayon kay Trillanes, yung mayor pa siya ay may naideposito ng mga pera galing sa drug lord. So yan, napakaraming akusasyon. So ngayon, kung ganoon ang titingnan natin ay mayroon bang pag-asa yan? Hindi muna, although sa opinion ko, ang una ay medyo malabo, pero mas maganda, it deserves na i-plasta ang akusasyon para naman hindi para kay Sara Duterte, hindi kontra kay Duterte, kundi para sa mamamayan, malalaman ng mamayan kung ano ba talaga ang akusasyon at doon natin malalaman kung anong paglatag, kung paano paggastos. At least yung ating mamamayan, ultimately, siya yung magdesisyon pagdating sa boto. Magiging basehan ng pagboto to sa May 12, 2025. Kaya on that point or on that score, I am urging that the congressmen and congresswomen na magboto 1/3 sa inyo na ipatuloy na po yung impeachment para matunghayan natin ang mga pangyayari. At malaman naman ng tao kung paano ginasta ang mga pera kagaya sa confidential fund sa Office of the Vice President na 500 million. So confidential fund na nilagay sa Department of Education na 150 million. So iyan, kailangan karapatan natin yan. Although it doesn't matter muna sa ngayon, sa tingin ko, yung mga ginasta naman ng mga ayuda ng mga pamahalaang Bongbong Marcos. It's another issue. Ibang issue yan. Pero uusigin din natin si Bongbong Marcos sa kanyang mga issue.
Ang importante lang dito, yung pag-uusig dito kay Sara Duterte, malalaman ng tao. So kung pro-Duterte ka or anti-Duterte, it's good for everybody na matunghayan natin. At doon na tayo magbibigay ng ating opinion o judgment pagkatapos na may ipresenta ang lahat ng ebidensya. Okay? So, kanina po, natuloy po yung panawagan ng impeach rally na pinangungunahan ng Bunyog. At at least marami din ang umattend, although hindi karamihan kagaya sa Iglesia ni Cristo kasi sila naman marami siyang suporta. Pero sa amin, at least, even though small in number, but it is quality nevertheless. The quality, ang makikita mo, mga totoo sila sa kanilang layunin na talagang gusto nila pa-impeach si Sara. Yan lamang po may pagmamalaki dyan. So, kaya humihiling ako, although alam ko ang isang number one problem kung bakit maraming hindi nakakapunta ay walang pamasahe papunta sa rally. Yan ang number one. Number two, kani-kanyang mga bawat tao ngayon ay hirap na hirap sa panahon ni Bongbong Marcos. Ang mahal, kamatis pa lamang. Magkano kamatis? 30 pesos isang piraso? Naku, saan ka naman makakita na yan? Dahil na mahirap na hirap ang Pilipino, mas uunahin nila maghagilap ng kanilang makakain kaysa magrarally. So, yan pong number 2 factor na kailanganin namin. So, number 3 factor ay, of course, malalayo din ang iba. Although kahit malapit ka, ay mas maganda na rin lang siguro na pamilya ng problema ay unahing asikasuhin. So, yan po nangyayari dyan. So, nevertheless, ang aking suporta, at least nagbablog ako at in-express ko ang aking panawagan na isuportahan natin kahit sa dasal lamang na matuloy yung impeachment. Ano bang problema? Bakit nagrarally? Ang problema po kasi mukhang ayaw ng mga congressmen ipapatuloy ang impeachment. So, kung ayaw ipagpatuloy ang impeachment, ano naman ang dahilan kung bakit ayaw? Kasi sinasabi po ni Bongbong Marcos. Nung huli, sinasabi ni Bongbong Marcos ay wala ng panahon. So paano pa ngayon? Sino ngayon mag-asikaso sa impeachment kung lahat ng congressmen ay nangangampanya, kung lahat ng mga senador ay nangangampanya? Kasi malapit na sa eleksyon. So ibig sabihin, hindi matutukan. Sa maikling salita, sabi ni Bongbong Marcos, walang time. Yan ang sabi niya. Well, kung walang time, diyan din natin, sa kabilang banda, diyan din natin makikita yung mga congressmen at senador na mag-aasikaso ng impeachment ay sa totoo lang, hindi nyo na kailangan mangampanya. Tutukan nyo lang ito at ang maraming mga Pilipino, mahigit sa kalahating Pilipino, sabihin mo na sa 40 milyong Pilipino ay nakatutok ang mata sa impeachment at nakikinig. Yan ang pinakamabisang paraan paano kayo makakampanya para sa sarili ninyo. At ang mga tao na nanonood ay husgahan kayo base sa inyong pananalita, base sa inyong mga gawa, at base sa inyong mga boto sa impeachment court. Okay? So, I would rather sinasabi ko, dapat mag-isip naman si BBM, huwag niyang isipin na eleksyon, ituloy lang para matapos na. At least once and for all, itong issue, wala tayong closure eh. Ano ba talaga? Talagang corrupt ba si Sara o hindi? Yan lamang ang issue dyan. So the only way to answer that question is for us to push through with impeachment. So in fairness to Sara, hindi po ako sinasabi na completely against Sara, kundi completely against din ako sa kanya kung mapatunayan na talagang nagnakaw siya. So as it appears now, maraming hindi mapapaliwanag kung bakit saan napunta yung pera. So to my mind, ang iniisip ko, binulsa ni Sara ang pera. Kasi nga hindi napaliwanag. So ibig sabihin, sana maayos ang pagpatakbo ng akusasyon kasi ang akusasyon hindi mo nirespeto ang Kongreso kaya hindi ka dumadalo sa mga hearing. Kung gano'n ang akusasyon, tumba na kagad yan. Bakit po? May karapatan po kasi ang presidente or ang vice president na hindi dumalo sa House of Representatives na hearing. Kasi equal body sila. Equal sila ang kanilang kapangyarihan, equal ang kanilang status. So hindi pwede saklawin ng House of Representatives ang status ng presidente o vice president na hindi nila pwede i-contempt yan. So ngayon, ang isa pang dahilan kung bakit
medyo tatayo yan, yung isang bagay na hindi natin maitatanggi. Nung hindi dumadalo si Sara sa hearing, ay banat ng banat ang mga quadcom na mga congressmen sa kanya. Bakit hindi ka kasi dumadalo? Kayo nagreklamo. Pero nung nagdumalo, hindi naman nila tinanong tungkol sa mga problema, sa mga akusasyon. So, yan ang problema. So, left and right, may problema. So, malalaman lamang niyan kung matutuloy ang tinatawag na impeachment na proceedings para maglalatag na ng ebidensya, tayo mismo mga tao manunood. Next, may isang akusasyon na maraming mga pera patungkol naman ito sa mga bagay na ginawa ni Sara noong siya ay hindi pa Vice President. I beg your pardon, the theory is this. The legal principle says that you can only be punished for your liabilities that you committed at the time when you were doing as such. Halimbawa, yung pulis na nakapatay, nung hindi pa siya pulis, nakapatay siya. Ngayong pulis na siya, nakapatay siya. Ibig mo ba sabihin, matatanggal siya agad pagka-pulis niya dahil nakapatay siya? Hindi. Ibig sabihin, kasuhan mo siya sa murder, sa ibang kaso, hiwalay bilang sibilyan. At kasuhan mo siya kung may sa panahon na siya ay pulis na nakapatay siya, papasok naman ang tinatawag na administrative case. Ang sinasabi na administrative case po, may kinalaman sa trabaho. So ngayon, ano bang trabaho ni Sara Duterte sa ngayon? Di ba trabaho niya, Vice President, hindi siya Mayor. So hindi mo pwedeng isama yung mga nangyaring ginawa niyang kasamaan sa panahon na siya ay Mayor sa impeachment na siya ay Vice President. Okay? So kailangan may labas nila, may connection. Halimbawa, pwedeng connection gagawin kung totoo man na nagkamal siya ng salapi sa kanyang confidential fund bilang isang mayor kasi umabot sa 2.6 billion pesos ang confidential fund niya, ay kailangan ipapakita sa ebidensya na hanggang ngayon Vice President siya ay hindi niya tinatabi niya at tinatago yung ninakaw mula sa panahon na yun. Pero isang question na naman, can it be considered as a continuing offense or it cannot be considered as a continuing offense? Diyan naman po tatakbo ang paikot-ikot ang tanong. So nevertheless, suma total ay kailangan ituloy ang impeachment para naman ito pwedeng sabihin laban kay Sara ang maging resulta kung mapatunayang guilty siya. At pwedeng sabihin pabor kay Sara ang resulta kung siya'y acquitted. Kaya sa lahat ng sumusuporta kay Sara at kumukontra kay Sara, let us unite. Let us call for impeachment para dito natin malalaman. Okay? Sa tingin ko, puproceed na ako sa isang topic natin. Ang isang topic po natin, at tika muna, bago ko, ipakita ko lang muna yung rally na nangyari. At ipi-play natin. Ito yung nangyaring rally kanina doon sa EDSA Shrine. Ang EDSA Shrine kasi, by the way, yan po yung kung saan may monumento ng People Power. At makikita yan sa kanto ng EDSA at White. Anong tawag dyan na Rodriguez Jr. Avenue. Yun sa White, papunta sa White Plains. Papunta sa Corinthian Gardens. Corinthian na, na mamahaling subdivision. Yan po sila, no? I-play ko. So, umpisahan siguro natin saan tayo mag-umpisa dito. Ayan, no? Si Franz Castro yan. O, yan. Ayan, si Colex. Tinawag si Franz Castro. Dahil na. Dito tayo sa malilim. Dito ko to. Baka mapakakita ko dyan. Magandang hapon sa ating lahat. Salamat po sa pag-iimbita sa Makabayan. Dito sa pag-iimbita ng Bunyo Party List. At siyempre nakita rin natin dito yung pagdalo, no? At iba pa mga organisasyon, itong mga vloggers natin na narito na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Resolve ba tayo na impeach Sara Duterte? Yes. Okay. Alam niyo po, more than a month na nang mag-endorse tayo ng impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba?
Sasalita ka. Yung Speaker's Office, kasi ganito po yung magiging, magiging proseso. Pag na-verify na, Nalagay ko lang ito dun sa yung impeachment, Guys, sis lang. may tatlo na kasi, na impeachment. Hoy, Tiger! Ay, alangyo naman. December 19. Dito na ako. December 4. Parang idol ko eh. Ito, Naulo. ito po ay nabalidate Pogi, di na kay oh. Upo lang ako dito. Yung mga impeachment complaints, dapat ito ay galing na kay Speaker. No, ng Secretary General. At si Speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung magpo-consolidate yung impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi ang unang panahon. Okay ba? Naman yun, December pa natin yun. Yes. Binigay. Ang makabayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung yung isa lang yung ground or yung impeachment, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yun lahat. Okay, yung mga iba't ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng mga. At pasensya na po doon sa mga supporter or vloggers. Sorry na po sasabihin ko na lang po honestly, yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng problema dahil po doon sa, siyempre, tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung bilang sa Senate. Kung makakakuha tayo ng enough na number, 2/3 yun, 16, para ma-convict si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagtitimbang-timbang pa. Ganon din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi naman tayo hingi. Ang nagpapahingin ko, ang isa sa mga faktor na nagpapahina sa atin ay yung statement ni Presidente. Sorry po kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw napapanahon ang impeachment. Payag ba tayo dito? Ang pagpapanagot ay walang panahon. Kasi sila gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anomalya sa ating pondo. May panahon ba yan? Wala! Every day, nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So, wala panahon yan. Kaya ang pagpapanagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po. Itong impeachment na ito. At sana na lang po, sana po ay ang hamon ko po sa ating mga mamamayan. Pumunta po tayo sa lahat ng ating mga pinotong mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga pinoto niyong kongresista ngayon? Nakaupo. Kailangan po natin na nandagas ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? Yes! At dapat pakinggan po ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamamayan. Natakot pa tayo sa rally ng isang religious sect. Natakot pa tayo doon sinasabi nilang puno-puno ng pamilyo, 1.5 billion. Natakot pa tayo doon? Hindi! Tayo natakot doon. Buyo sila! Bayag yun! Mas marami. Ang gusto ng impeachment, tama ba? Yes! Okay. So, ito po mga pagkilos natin. Ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng visa. Yung mga tatlong nag-complain o nag-initiate, no? Kaya po, tayo po, magtutuloy-tuloy tayo. Hindi pa po tapos ang 19th Congress.
hanggang June, ano ba yan? June 30. So, halimbawa, June 29, natapos sa Kongreso, pwede lang maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po, continuing, ano yan, continuing institution niya. Pinalitan lang natin yung dalawa doon. Pero diretso pa rin siya. Kaya po, huwag tayong mapapagpinaan ng loob, huwag tayong nasisinta doon na sinasabing 1.5 billion. Dahil kapag hindi po napanagot si Sara Duterte, ay na-involve din ang mga kurap sa gobyerno. Tama ba? Magpapatuloy ang korupsyon. Habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na-impeach si Sara, at hindi natin napapanagot ang mga kurap sa gobyerno, magpapatuloy ang kahirapan. Tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas na voluntary hunger. Diba? Yes. Nagugutom ang mamamayan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Kahirapan! Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? Yeah. At walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sinilid. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat niyang singilin. Kundi siya ay sisingilin natin. No? Sino ang binabantaan? Ang Presidente! Ang Pangulo ba? Ay kayang protektahan ng sarili? Oo, hindi! Kaya! Pero paano ang mga taong bayan? Gusto nyo ba may vice-presidente? Wala! Pagkalit sa inyo, papatayin na lang kayo. Gusto nyo ba yung ganun? Andito po tayo ngayon, hindi bilang magkalaban. Magkakasama po tayo ngayon, kahit ano po yung bahay natin. Pula. Alam niyo naman po ang pula. Kay loyalista po yan. Meron po ditong blue, meron pong pink, meron pong yellow. Ilang taga-Mindanao ay nandito ngayon na nito. Buong Bisaya sa Region 6 nagsisigaw. Ito ang sinasabi nila sa akin. Iparating sa NCR, sa Luzon, na tayo dito nagkakaisa para i-admit si Sara. Ang hinihingi ko lang sa ibang reliyon, kung ano man ang reliyon dito. Magsama-sama ho tayo. Ilaban po natin itong nangyayari sa atin. Hindi laban natin lahat. Tama na natin ng Pilipino ito nangyayari sa atin. Kung kahirapan, ilaban po natin, isipin natin yung kahirapan ng yung mga tao walang kinakain. Nagpapasarap po, hindi na ako yung pera natin. Matauhan naman po tayo. Hanggang kailan tayo Isang mapagpalayang pagpati. Kaya lahat na nandito ngayon sa panawagan ng Samahan ng Bunyo. Ako po, nagmula pa sa Kapitulan. Umalis ako ng Bicol, alas 8 ng gabi. Dumating ako rito, alas 8 ng umaga. Wala pa pong kain. Ako po, voluntaryo na napunta rito upang Palakpakan. Yes po. Okay. Magandang hapon. Pwede bang ipanawagan natin yung mga tao po dyan? Dito tayo. Dito. Kasi kukuha na tayo ng picture. Para ipakita natin na marami tayo. Actually, kanina nga, sayang, umalis na yung magdalo. At saka, sana, kung doon tayo, talagang kitang-kita na marami tayo, no? Kaya lang, alam niyo ba bakit hindi tayo nakagamit doon? Ang National Historical Commission of the Philippines, hindi tayo pinagamit doon. Anong klaseng National Historical Commission yan? Ha? Magtutulong-tulungan natin sa social media yung trota na yan.
ang chairman ng National Historical Commission of the Philippines, Trota, hindi tayo binigyan ng permit. Pagtulong Kaya, kamusta kayo? ipatanggal Ayan natin ang Trota na Ayan po yung mga tao ha. Sama-sama tayo sa social media. Walang konsensya siguro yan. Ayan po yung mga tao. Sa sayang lugar ito, ayaw ipagamit sa atin. Dito tayo sa mga tao. Diba? Pero, para lang ano tayo, kasi hindi natin makita yung parang nag-gadget tayo. Kasi patapos na tayo eh. Tapos yung mga ano natin, yung mga booster. Napakita ko sa inyo. Yan. Ito ay pusa natin. May ano kasi, may nakalista po na magsasalita eh. Sa totoo lang, Bawal daw ang ano eh. Bawal daw yung edad ko. Kailangan 50 years old pataas. Eh bata pa po tayo, 30 years old lang tayo eh. Kaya mga to eh. Malakad-lakad ako, pinapakita. Nagdala ng banig, nagdala ng sako, patay gutom, squatter. Sabi ni Aling Maling, Tayo pa kayo ng tae. hindi yan mapigilan. Mag-report kayo sa National Historical. Kung kaya tayo, hindi naman natin inaaway pang kamera, pero pinapaarala lang natin sa kanila. Sayang, huwag nilang sayangin yung nakuhang suporta ng tao. Diba? Kaya nga sa Yan, naunawaan nyo na, ba't wala kami doon? Dapat doon kami. Pero tinuloy pa rin. Kaya hindi po tayo kasama. lahat ng due process. Dito naman tayo pupunta sa tinatawag na na 6 million na baluta na inimprinta ng Comelec ay nababasura. At bakit nabasura? Dahil po sa utos ng Supreme Court na baguhin nyo ang official ballot at isama nyo sa baluta ang 5 kandidato. Kasama na dyan si Edgay Erese ng Caloocan. So baguhin ang mga baluta sa Caloocan. Kasama din yung tumatakbong konsehal sa San Juan na isama rin. So baguhin ang San Juan City na baluta. Isama rin dyan yung paglagay sa baluta ng Zambales na pagkagobernador at yung kandidato ng katutubo ng Zambaleño ay isama rin. Kasama rin dyan sa sa pagbabago ay yung isama yung sa kandidato sa baluta yung senatorial candidate na si Mustafa Zubair ng Workers' Peasants Party na senatorial candidate pero kagaya ko senatorial candidate hindi nilagay sa baluta. So I am expecting na next week baka magpapalabas ang Supreme Court ng isa namang kautusan base po sa emergency motion na aking sinampa kahapon. Ang emergency motion ko po na sinampa ay humihiling sa Supreme Court na patigilin muna ang Comelec sa pag-imprinta at tingnan muna ang mga nakapending na mga petisyon kagaya sa akin na nagpetisyon kami na ibabalik ang aming pangalan sa baluta kasi tinanggal nga ng Supreme Court kagaya sa akin kung hindi disqualified ay tinutukoy na nuisance candidate. Ibig sabihin ng nuisance candidate kagaya sa akin tinutukoy ako nuisance candidate. Ang ibig na sabihin nun ay tinitingnan nila ako na joke, magbibiro lamang ako at bibigyan ko na masamang pangalan ang election at bibigyan ko ng masamang indikasyon itong the whole electoral process na dahil naman sa katwiran nila ako ay na-disbar o natanggalan ng lisensya bilang abogado which is napakalayo po sa rason. Gumagawa lamang po sila ng paghiganti laban sa akin kasi tinitira ko sa buong komisyon sa Smartmatic na dapat nanalo dyan si Leni Robredo na kung saan ay pinakita na ang nanalo kuno ng 31 million si BBM at 32 million si Sara Duterte.
at yung mga nanalo sa mga senador na mga senatorial race na si Robin Padilla, number 1. Pero ibig sabihin, na ipatunayan ko na po na talagang Smartmatic sa isang makina lamang po nang galing kanilang boto. Kaya nagagalit sa akin ng Comelec. Dagdag pa niyan, sinuportahan ko yung panawagan nila ni Congressman Dan Marcolita tsaka si Congressman Egay Erese na binigyan ng 1 bilyong suhol ng Miro na nananalo sa bidding ang Comelec na binigay sa pamamagitan ni Chairman Erwin Garcia. So yan po ang nakikita ko, naggalit nila sa akin at galit nila kay Egay Erese. Pero ang problema sa discuss ni Attorney Claire Castro, bakit hindi nyo pinadisqualify si Dan Marcolita? Kung mabagal, takot kayo kay Congressman Marcolita kasi Iglesia ni Cristo. So ganun po ang nakikita namin. Si Dan Marcolita ay tinitira din ng Comelec na siya nga unang naglabas ng balita na nakatanggap ng 1 bilyong piso si si Chairman Erwin Garcia mula sa Miro sa South Korea. So yan po ang pangyayari. So sino ngayon ang sisihin? Kasi inutos ng Supreme Court noong January 14 na itigil ang pag-imprenta. Nung inutos sa Supreme Court noong January 14, 6 na milyong baluta na na-imprenta. At lumalabas sa bawat baluta ang bid price o binabayaran ng Comelec ay 22 pesos sa kada baluta. So kung i-multiply mong 22 pesos sa 6 million na baluta na na-imprenta, lalabas po 132 million ang nauwi sa basura. So ibig sabihin, saan ba mapupunta yan? Sino sisihin ngayon na bakit na-delay? Supreme Court ba o si Garcia? Ngayon, sa isang balita na nabasa ko sa Rappler.com, sinisisi ni Erwin Garcia ang Supreme Court. Kasi daw, katwiran niya, nung maaga pa lang ay nagpadala na sila ng sulat sa Supreme Court na magpa-imprinta na sila noong January 6. At alam naman daw ng Supreme Court na nakagsimula ng imprinta, bakit nagpalabas pa ng TRO? Ano talaga ito? Ugok talaga ito si Erwin Garcia. Abogado pa naman siya. Alam niya na ang Supreme Court ay baka magdesisyon, dapat inantay niya muna. So, ang problema po kasi, kung magdesisyon kasi kayo sa Comelec, atrasado. Dapat, inumpisan nyo na July sa sunod na eleksyon, gawin nyo ng July ang pagsampa ng kandidatura. Kasi ito, October eh. So, ang nangyari, pagsampa ko ng kandidatura no October 8, ay October 16, nakatanggap na ko ng reklamo laban sa akin na nuisance daw ako. So sumagot ako within 5 days, October 21. So nagdesisyon sila mag-November na laban sa akin na babasura yung first division. Pagtapos November, nagsampa naman ako ng motion for reconsideration, magdi-December na nagpalabas sila ng desisyon na basura aking kandidatura. So natural, akit ako sa Supreme Court. So pag-akit ko sa Supreme Court ay mag-January na. Okay. Kung ganon, kasalanan ba namin na naghabol kami? Kasalanan ba nung mga nanalo sa TRO? Kasalanan ba nila yan? At bakit mo sisisihin ang Supreme Court, Mr. Erwin Garcia? Unang-una, sabi ko na, abogado po kayo. Kapag abogado kayo, kayong lahat sa komisyon yan, puro mga abogado. At kung puro po kayo mga abogado, alam nyo na po ang katotohanan na hindi nyo pwede saklawin kung magsasabi kayo na hindi na magpapalabas ng TRO ang Supreme Court. Asahan nyo magpapalabas yan. Kaya dapat nagbigay kayo ng palugit. Kung hinintay mo lamang sa ngayon, January 18, so 19, 20, kung inantay nyo January 25 kayo o mga February 1 na lang kayo nag-imprinta, at least wala sanang nasayang. So paano ngayon yan? Sino magbabayad yan? Alangan naman pera namin yan, pera natin yan ng mga tao. Yung 332 million. Paano mababawi ngayon yan? Kaloko ka talaga. Kaya alam mo, sa totoo lang, no? walang kwenta kang wala kang kwentang tao. Gusto mo lang yung maghiganti. Yan dahil lang sa kapritsyo mo, no? Kapag higanti ka, sinara mo na yung baluta at may pag-imprenta para sa iyong kaisipan na hindi na makahabol yung mga kaaway mo. Kagaya sa akin, kagaya kay Egay Erese. So kung ganun,
anong gagawin natin dito? Sa susunod, talagang uusigin natin, ako mismo, kakasuhan ko siya ng disbarment case sa ginawa niya yan. At kakasuhan ko siya ng plunder case kasi 132 million yan ang nangyari. Nang dahil labang sa pag gusto mo maghiganti, pinaumpisan mo na. Alam mo naman yan na ang Supreme Court wala pang advice sa'yo ng go signal. Bakit mo pinaimprita? So, hindi mo pwede sisihin ang Supreme Court. Di ba? Ganun lang ho, kasimple. So ngayon, mabilisan tayo. Nais kong dumako dito sa GSIS, no? Ang pahapiaw lang muna ito na sinasabi ko lang po, base po sa resulta ng audit ng Commission on Audit, ay lumalabas po na mga 5 billion pesos ang ninakaw ng mga opisyal ng GSIS mula sa kaban ng GSIS. So, 5 billion na po ito ay galing po ito sa bulsa ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na buwan-buwan po ay tinatanggal sa kanilang sweldo, kinakaltas at binibigay sa. Ito po ang aking ipapakita ay mismo yung report ng Commission on Audit kung paano karami ang nawala. Ipaliwanag ko lang ito sa susunod na vlog pero ipakita ko lang kung gaano kalaki. Una, ito ay tinatawag na significant audit observations. Ibig sabihin, ito po yung nakita ng Commission on Audit. Number 1, na sinasabi rito na yung bahagi ng life insurance component ng GSIS na ay nababago dahil lamang nagbigay sila ng discount na 88.7 billion. So, napinresenta nila sa expenses, pinalabas na expenses na kuno nila ng profit or loss instead na ilalagay nila na other comprehensive income. So, yan ang number 1. So, 88.7 billion ang apektado dyan. Tapos ito naman, mayroon naman GSIS invested a total of 2.3. Ito matindi. Naglagay ng puhunan ang GSIS ng 2.3 billion sa mga kumpanya na walang pruweba na kumikita. So, ano ibig sabihin? Kanilang mga sariling kumpanya yon, mga kumpanya ng mga ni Lisa Araneta Marcos ba yan? Ng mga kaibigan ni Lisa Araneta Marcos at binigay doon ng pondo. Parang binibigyan mo sila ng kapital na wala namang walang pruweba na ayon sa batas sa Section 36 ng Republic Act 8291, kailangan sa pagpupuhunan ng GSIS, kailangan yung kumpanya na paglagyan nila ng puhunan ay nakapagpakita na ng pruweba na kumikita. Itong tatlong kumpanya ay hindi pa kumikita. Bagkus hanggang ngayon, kailangan daw makapagbabayad ng dividendo ang kumpanya na pagpuntahan ng pundo ng puhunan ni GSIS kahit isang beses man lamang sa 1 taon at 3 taon. Pero 3 taon na mahigit, wala pang pinalabas na pundo na dividendo itong tatlong kumpanya. Ibig sabihin, naalala ko po, yung sa panahon ni Erap Estrada, na kung saan inutusan ni Erap Estrada ang SSS na ilipat na bilhin ang shares of stock ng BW Resources na naman, peke, walang totoong halaga. So kaya na-impeach, nag-uwi ito sa impeachment ni Erap Estrada. At ang isa sa mga lumalaban-laban kay Estrada noon ay naalala niyo si Perfecto Yasay na siyang presidente ng SSS. So SSS ata o sa SEC, sa Securities and Exchange Commission siya naging chairman. So nakikita kasi doon na ninanakaw ang pera ng SSS at binibigay sa BW Resources. 1 billion nga lamang yun. Pero ito sa GSIS sa ngayon 2.3 billion ang ginasta. So hindi pa sila nagkasya dyan. Mayroon pa isa nagpalabas pa ng 1.45 billion na pinalabas na kahit hindi nakasunod sa requirement. Sabi niya, in non-traded preferred stocks of Company A. Kung ano man ang Company A ito, hindi pa nabanggit kung anong pangalan ng kumpanya. Na hindi sumunod sa batas ng FOO o follow-on offer or BOT approval requirement. Walang aproba ng Board of Trustees ng GSIS pero inaprubahan na kagad ng presidente. At ang presidente niyan ay magaling si Vic Veloso. Ibig sabihin, ninanakaw nyo lang ang pera namin. Pera ng mga GSIS na mga empleyado. Ang mga empleyado pala ng gobyerno na nagbibigay diyan ng monthly na remittance sa GSIS. So likewise, sabi niya, the purchase of the traded common stocks of Company D, isang kumpanya naman ito. So umabot po ng 1.549. So
3 billion mahigit plus 2.3, mahigit 5 billion po ang ninanakaw nila ngayon sa GSIS. So marami pang ibang ginawa nila. Dito sa number 4 na findings ay ang was not able to proactively exercise control over its property. Yung mga property ng GSIS sa Manila International Port Terminal na pribadong tao ito ay may fair value, market value na 56.256 billion at hinahayaan na lamang, hindi ginagamit ng GSIS. So hinayaan lang ang pribadong kumpanya ng Manila International Port Terminal na mamayagpag gagamitin ang propiedad, ang property, ang lupa ng GSIS. Ganon kabalahura. Sino ba itong Vic Biluso na in-appoint? Nung siya ginagaling po sa PNB na sinasabi na magaling daw na manager. So, isa pa ito, sa number 5, GSIS was not able to effectively and efficiently enforce its powers and functions under Section 41, Paragraph W of Republic Act 8291 na may kinalaman sa pagkoleksyon ng mga contributions. Hindi rin kolekta ang dami ng koleksyon, ang dami ng contribution na hindi nakolekta ay 14.748 billion as of December 31, 2031. Ngayon, 2025 na. Ibig sabihin, marami pang mangyayari sa 2024. So, ano pa, ay yung GSIS hindi rin nila in-exercise ang kanilang karapatan sa mga accounts nila. Sabi nito, GSIS was not able to exercise its rights and interest over 143 GSIS investment properties na pinapabayaan ng GSIS. Ang property nila, o tawag dyan, big and medium ticket accounts na nagkakahalaga ng 91.832 billion noong December 31, 2023. So ano pa kaya ang nangyari ng 2024? Wala tayong alam kasi dinidelay ng Commission on Audit ang pag-publish ng mga reports sa mga nangyayari sa ating mga pamahalaan, sa ating mga ahensya ng pamahalaan kagaya sa GSIS. So ito naman ang isa ay hindi in-apply ang distribute ang 50% ng basic monthly pension ng mga namatay na mga miyembro ng GSIS o pensioner patungkol sa 31 surviving spouses ng 15 na deceased na male Muslim members na namatay na mga Muslim na miyembro due to erroneous processing through the system override. So maraming kanakawan na nangyayari sa loob ng GSIS. Dito mayroon ding isa, 452 qualified old age and disability pensioners were not granted the rightful amounts. Hindi rin binibigay ang tamang amount ng pensyon. Grabe yung mga akusasyon sa kanila. So sa kabuuan, ang disallowance nila mas malaki pa kay Sara Duterte. O tingnan mo, 10,380,977,887 pesos ang hinahanap na hindi pa napapaliwanag na pundo na nawawala sa GSIS. Ganun po kasimple at discuss ko lang yan sa sunod na vlog ko. At ladies and gentlemen, magandang hapon po sa lahat. At sana ay magkaroon tayo ng magandang kinabukasan sa Pilipinas. So I'll just call some, no? Agnes Niqueros watching live from Naga o Maraynapon. Charito Clarita Paras, shout out from Angeles City. Rodel Ranyula, Laban, Toto Kasi, Alexander Tandy Mayuga. Good afternoon everyone. Jerica Lonstedt, tapos si Rolando, tapos si Edward England, Manny Angeles, Diosdado Villa from Calbayog, no? Manny Angeles from Sydney, Australia. Ay, salamat. Kano naman si Manny Angeles na kaibigan ko na sports editor dati ng ng Manila ng Manila Standard. Rosendo Aguabiba, Sir, good PM. Sam Daniel, good evening, Atty. Toto Kausing watching from Australia. Tapos si Antonio Grino, good PM, Engineer Toto Kausing. Wala pa po ba magandang balita sa ISI tungkol sa pagtakbo mo? Wala pa po. Next week, hanggang next week na lang ang palugit ko po. Melchor Peñalosa, magandang hapon po, Engineer Toto Kausing. Sana luminaw na pabor sa iyo ang decision sa Supreme Court tungkol sa kandidatura mo. Next week po, next week. Del Flores, mabuhay po ang bunyong pagkakaisa public page. Lee Karandang, good afternoon, Atty. Toto Kausing. Nabasa ko ang pagkapanalo po sa Supreme Court tungkol sa cyber level. Salamat po at nabasa nyo. Maling Kuya, good afternoon po, Engineer Toto Kausing. Paki-mention nyo po
kung totoo ang ads ni Lito Lapid sa TV5 na may bill daw siya na ipasa 900. Nako, nagkakakunwari lang yan, hindi niya alam. Actually, may pre-legal assistance, pero walang abogado na pumapansin sa pre-legal assistance niya. Sobra na mga kwento niyan. Sani asignasyon, Toto Kausing, para Senador, tangkilikin. Glenn Oy, iboto natin si Engineer Kausing sa Senado, matalino at makamasa. Salamat po. Norman Istayan, maayong hapon, attorney, dapat sa si Comelec Chairman Garcia impeach na din. Tama. Maria Javier, good PM, Senator Toto Kausing. Manuelito Bilatuya, magandang araw po, Attorney Toto Kausing. Dito mag-aalas 10 ng mga tuloy po laban sa mga korap at walang malasakit sa bansang Pilipinas at kay Sara impeach. Feliciano Calvo, good PM. Unibert, tapos Ricardo, good afternoon. Dr. Toto Bunyog Kausing, mabuhay. Si Glenn Oy, sigurado engineer hindi matuloy ang impeachment ni Sara dahil siwalat ni Sara ang pandaraya. Ganon nga, nakikita ko. It's me, Pedro Pan. Sana mapayagan ka makatakbo. Romel Bengson, good afternoon, Dr. Toto Kausing, umaasa po pa rin kami. Tapos Polo Carpio, ano na status ng case mo? Wala pa rin po. Jupiter Pluto, marahay na banggi sa mga doktor, engineer, no? Toto Kausing, sana ma-impeach si Sara. So, Japi Arante Peñalosa, watching from Kiyot, Cebu City, maayong hapon kaninyong tanan diha sa Cebu o sa Sugbo, labi na sa Sinulog. Melchor Peñalosa, Edmond Dali News, Wilson Caritero. Oy, siya senatorial candidate Wilson Caritero Ahmad. Kailangan mag-usap tayo para maggawa tayo ng kampanya mo. Kasi ako, hopeless na ako. Sabi ng Loyesta Dilawan, kakamping supporter. Hindi daw totoo na nagmahal sa ang kamatis. Ganon ba? So, gandang hapon po, Lidulnuan. Daming umaten pero suporta kami sa impeachment ni Sara Lustay. Ferdinand San Juan, magandang hapon po, Attorney Engineer Toto Bunyog Kausing. Medi Fester Losa, good morning po, katuto. Ano po sa baluta, number 1 sa baluta ni Dodoy Balyon. Ang hindi ko alam ang number ni Dodoy Balyon, no, ng taga Sambuanga. Edmond Daily News, now I know you are a brilliant former lawyer, engineer, journalist, more power to you. Salamat po, Edmond. Maling kuya, plano ko nga magdala kamatis galing dito sa Hong Kong. Ikaw naman, no? Correct, husgahan sila sa 2035 kung sino ang malakas. So, per Mamsi, maling kuya, free legal assistance yun. Mipaw naman ang binutata na yan siya ni Kapersi. Rolando Valdez, hindi po totoo yung 30 pesos. Hindi pa totoo. Pero alam ko bakit lagi nakalagay sa Facebook, nakalagay sa Twitter. Mahal pa rin kahit 5 pesos. Sobrang mahal pa rin yan. Enrique Sibale Regino, watching from Pulilan, Bulacan. Okay, so Super Mamsi, Polo Carpio, Leodol Nolan, mataas din naman ang sibuyas nung termino ni Dutay. Kaya nung may kinasal, ginamit ang mga red onion na wedding gift. Unibert, dapat talagang linawin ang mga akusasyon. Magandang gabi sa lahat, sabi ni Super Mamsi. Totoo yan, nasa 30-20 pesos ang kamatis, depende sa laki. Okay. Pag maliit, siyempre baka 15 pesos lang. Jupiter Pluto, sa tingin ko din, kaya ayaw ituloy ang mga na-congresista impeachment dahil sa takot sila sa iglesia. Ganon din po sa totoo lang tingin ko. Jelly Robles, Encanto, Rolito, 29 Cameroy, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, tapos Christopher Talabukon, Ami Gibana, tapos si Hopes Catch 555, Music Lover, Fernie Pinto, FBCon, si Music Lover, Super Mamsi, FBCon, Rolito Cameroy, Enrique Valero, mabuhay sa ang mga progresibong oposisyon laban kay Sara. Tapos, Kuro, wag mong murahin si Engineer Toto. Si Kuro pala. Hayaan mo na lang siya, Ma'am si Christopher Talabocon, Chito Ruelo, Ma'am Castro, convicted. Hindi po siya. Ang conviction po ay inapila pa, kaya hindi pa final. Maaring balikta rin po yan ng Court of Appeals. Chito, dapat magtuto ka. Ang hindi ko muna sentensyan ka sa mababang korte ay guilty ka na. Hindi pa po. May umapila po siya. Yan ang katotohanan. Super Ma'am si Encanto, Elizabeth si, hello po everyone. Kasama ko dyan, impeach Sara Pusit, Philip Bisagalla, go and pressure the powers that be. Tapos, sabi Super Ma'am si, huwag kayong magmura at magsabi ng abol unless mas matalino kayo kay Engineer Toto. Okay.
Okay lang sila, hayaan mo na lang sila. Your game is a scam, shame. Impeach after wasting millions of pesos on useless ballots because of his carelessness. The government will spend taxpayers' money. 132 million po yun. Francisco de la Rama, Mabuhay Bunyog. FBCon, maliban po sa impeach. Sara, sabayanan din natin ang kasong plunder. Eleanor Claveria, for impeachment kami. Julia Podes, mabuhay ang NPA. Digong Duterte. Elizabeth, Music Lover, Elizabeth C. Correct, mafia sila Duterte. Antonio Almonte, impeachment for Sara, Tambalustay, Tambaluslos. At Tambalustay, Tambalus Bulsa. Elizalde, Cabuenos Encislao. Maka-red tag, sino ang mga may ugnayan sa NPA? Hayaan mo ng mga red taggers na yan. Julius Pitalino, dapat ma-dispar din si Sara. Tapos, Antonio Almonte, impeach Sara. Elizabeth C. Super Mamsi. Tapos, Your Game is a Scam Shame. Jules Pitalino. Ano sound ba? May sound ata ako eh. Hindi kanina yon. Hello po everyone. Mario, Jerica Lonstedt. Ano sound ba kanina? Si Pastora Raila. Tapos, sino pa? Marami na, no? Vicente Asadon Loyola. Sino pa? Si Jojo Diestro, Pastora Raila. O yun, hanggang dyan lang muna tayo ha. Maraming salamat at mayong hapon sa tanan.